pahayag, opinyon, o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing here in your presence, no greater blessing than being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. Sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari, kami pong inyong lingkod, Brother Angelo kasama si Brother Raymar at Brother Bio Dorotan.
na pansamantala nyo pong makakasama at mapapakinggan ngayong umaga para sa paghahayag at pag-aaral ng mga salita po ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Sa pangalan po ng ating pong Panginoon, tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita po ng Diyos. Yamang nalalaman natin na ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan at ito po ay mapapakinabangan natin sa pagkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos, mga kapatid, sa bawat isa sa atin kung tayo po ay susunod at maglilingkod sa Kanyang mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at sa lahat ng mga kakabukas pa lang ng radio, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa inyo sa 63 barangays na sakop ng Bulan, mga kapatid, maging sa lahat ng lugar na naaabot ng frequency ng 100.7 New Gen FM. Good morning po sa bawat isa. Ganon din sa mga nakasubaybay sa atin sa FB Live, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning, Sister Elena Burabo, dyan po sa lugar ng Bagong Silang. Sister Marlene Ayok, thank you so much for watching. And Sister Marlene Gulyoso, dyan po sa lugar ng Magallanes, Tula-Tula, mga kapatid. Ganon din po, binabati din natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Angelita Castillo. Thank you so much for watching. Sister Rachel Dakutanan, Brother Ronald Hipolito, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At Sister Margie Isiha, dyan po sa lugar ng Santa Remedios. At binabati din natin ng isang mapagpalang umaga ang Soledad, maging ang Guneo family, dyan po sa lugar ng Santa Remedios. Ganon din po ang Guelas family, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ganon din po kay Sister Laura Gumban, dyan po sa lugar ng Barangay Lahong, maging ang Guan family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At binabati din natin ang isang mapagpalang umaga ang mga kapatiran natin sa lugar ng Barangay Bonifacio, ang Murata family. Good morning kay Tatay Eli Murata, thank you so much for watching. And ganon din si Brother Adam Murata. Amen. At good morning din po kay Brother Andy Orozco, thank you so much for watching. Sister Brother Daniel Marahay, Pastor Joel Tinoco, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta sa pamamagitan ng panonood at pagsubaybay sa ating pong programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalain po kayo, Pastor Joel, ng ating pong Panginoon at maging ang inyo pong ministry. Sister April Santos, thank you so much for watching. Sister Angelita Castillo, and sa lahat mga kapatid ng sumusubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ganon din sa tatlong congregation na pinangangasiwaan po ng ating pastor ng UPC Bulan, mga kapatid, ang congregation ng Iquirino, Magsaysay at dito po sa Santa Remedios. Good morning po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At patuloy po nating ipinag-aanyaya. Ngayon pong darating na linggo, mayroon po tayong isahang pagsamba, mga kapatid, na gaganapin dyan po sa lugar ng Iquirino. So magsasama-sama po ang tatlong congregation, ang Magsaysay, Iquirino at ang Santa Remedios, mga kapatid, para po sa isahang pagsamba o joint fellowship, mga kapatid, dyan po sa lugar ng Iquirino. So kung kayo po ay napagpapala ng mga salita ng Diyos, inaanyayahan po namin kayo na dumalo at ang gawain ay magsisimula ng alas 8 ng umaga, mga kapatid. Ngayong darating na linggo po yan, mga kapatid, at mayroon po tayong guest speaker galing ng Canada, mga kapatid. Praise God, si Pastor Prince Guray. Amen. So tayo po ay magsama-sama, mga kapatid, na magpuri at sumamba sa atin pong Panginoon ngayong darating na linggo dyan po sa lugar ng Iquirino. At sa Sabado, mga kapatid, mayroon po tayong congregational prayer and fasting, mga kapatid. Amen. So inaanyayahan po natin ang lahat ng kapatiran na tayo po ay dumalo in preparation sa gawain natin sa darating na linggo, mga kapatid. Praise God. Good morning din po kay Sister Christy Disuyo. Thank you so much for watching. Sister Gemma Guelas, Brother Emil Tapit, thank you so much for watching. At sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa mga oras ito, ganun din po sa ating pastor, Pastor Randy Rosari at ang kanyang buong family. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon.
At ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa ay araw-araw nyo pong napapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 Newgen FM. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan patungkol po sa mga salita ng Panginoon, mga kapatid, or di kaya ay nais nyong magkaroon ng Bible study sa inyong pong mga tahanan, malaya lamang po kayong mag-text or di kayo tumawag sa CP number 0951-9320038. 0951-9320038. Yan po yung ating contact number na pwede nyo pong tawagan o i-text, mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga katanungan patungkol po sa salita ng Panginoon, at kung kayo po ay nais magkaroon ng Bible study sa inyo pong mga tahanan, mga kapatid. And by this time, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong programa. Ito po ay ang pag-aaral ng mga salita po ng ating pong Panginoon. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon upang hingin ang kanyang patnubay at gabay sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Purihin ang Diyos, mga kapatid, tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin ngayong umaga. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na ikaw, Panginoon, ay aming mapapurihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at pakikinig sa iyong banal na salita. Dalangin namin na sino mang nakakaranas ngayon, Panginoon, ng pagsubok, ikaw ang Diyos na kumatagpo, at dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa sino mang nakikinig ngayong umaga, sa panahon na mayroong karamdaman, ikaw ang Diyos na magbigay ng kagalingan. Sino mang nakakaranas ng kadalamhatian, Panginoon, ikaw ang Diyos na magbigay ng comfort sa pamamagitan ng iyong banal na salita. At patuloy kang tumawag at ipaunawa sa amin, Panginoon, kung ano ba ang purpose ng mga sitwasyon na amin pong nararanasan, O God. We pray also, Panginoon, sa sino mang nakakaranas ng panglulupaypay, ikaw ang Diyos na magbigay ng kalakasan. Patuloy kang mag-motivate, Panginoon, ng sino mang nakakaranas ng lupaypay, Panginoon, na espiritual. Sa oras na ito, ikaw ay aming pinapupurihan at hinihiling namin ang iyong banal na pagkilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maging ang mga lingkod mo na gagamitin, tunay na saganang aming sarili, wala kaming kakayanan kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Sa iyo namin tinitiwala ang programang ito mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Ikaw lamang ang mahayag, ikaw lamang ang maluwalhati. Sa tanging pangalan mo, Jesus, Amen and Amen. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, ay maaari po kayong magsipagbukas dito po sa aklat ng Luke chapter 18 verse 9 hanggang 14, mga kapatid. Luke chapter 18 verse 9 hanggang 14, mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. At kaniyang sinalita naman ang talinghagang ito na nagsisiasa sa kanilang sarili, na nagpapanggap na sila'y matutuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kaniyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako kagaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga ngalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil na buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na ito, na nakatayo sa malayo, ay ayaw na itingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib, na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nananaog at umuwi sa kaniyang bahay ang taong ito na inaring ganap kaysa sa isa, sapagkat
ang bawat nagmamataas sa kaniyang sarili ay mabababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kaniyang sarili ay matataas. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita at sa pagkakataong ito mga kapatid. Tayo po ay tuloy-tuloy na. So, sa talatang ating binasa mga kapatid, ito po ay nagpapatungkol sa kung ano ba ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos at paano ba natin tinitingnan ang ating sarili mga kapatid. So ito po ay nagpapatungkol sa kung paano ng tao tingnan ang kanyang sarili at kung paano tayo tingnan ng Diyos, mga kapatid. So sabi ng Bible, si Jesus Christ ay nagbigay ng talinhaga, mga kapatid, tungkol sa mga tao na nagsisiasa sa kanyang sarili. So sabi dito, mga kapatid, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Walang masama pagdating sa pananalangin, mga kapatid. Sa katunayan, ito ay utos ng Panginoon na dapat nating ganapin, mga kapatid. Sapagkat ang pananalangin, ito po ay paraan ng pakikipag-usap natin sa Diyos at pakikipag-usap ng Diyos sa atin, mga kapatid. So, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis or publican, mga kapatid. Ang isa ay Pharisee at ang isa ay publican. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Sabi ng Pariseo, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo na nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoon, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itinataas, mga kapatid. So, mayroong bagay, mga kapatid, na tila akala natin tama. Mayroon tayong mga ginagawa na tila akala natin tama, pero sa mata ng Diyos, ito pala ay mali, mga kapatid. Ano ang naging problema ng Pariseo, mga kapatid? Although mayroon naman siya, lahat ng kanyang binanggit sa kanyang pananalangin ay tama, at ito po ay kalooban naman ng ating pong Panginoon. Siya ay nagnanalangin, makalawa kung mag-ayuno, mga kapatid. Ang fasting, that is very important, mga kapatid, to maintain our spiritual health, mga kapatid. Amen. Sapagkat sa fasting, dito lumalakas yung spiritual ng isang tao kahit nangihina ang kanyang physical, mga kapatid. Amen. So, walang masama pagdating sa pag-aayuno. Nagbibigay siya ng ikapo. Nagbibigay siya ng abuloy, mga kapatid. At walang masama pagdating sa bagay na yon. Pero bakit mas kinalugdan ng Diyos ang taong maniningil ng buwis kumpara sa Pariseo? It is because, mga kapatid, ang Pariseo, kung babasahin natin ang verse 11, siya po ay nananalangin sa kaniyang sarili, mga kapatid. There's a problem if you pray only with yourself, mga kapatid. It can lead you to be self-righteous, mga kapatid. But praying with God can lead you to be humble, mga kapatid. Yung Pariseo, walang masama sa kanyang pananalangin. Kaya lang,
yung pananalangin niya is, kumbaga, pagpapakita ng mga achievement niya. Kumbaga, ibinibida niya yung mga ginawa niya sa harapan ng Panginoon. Samantalang yung publikano o yung maniningil ng buwis, mga kapatid, inamin niya sa sarili na although mayroon siyang mga ginawa, pero sa kabila nito, siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, na inamin niya sa sarili niya na isa siyang makasalanan, mga kapatid. At sabi dito, mga kapatid, datapot ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw man lamang itingin ang kanyang mga mata sa langit, tanda ng pagpapakumbaba, mga kapatid, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin. So, ang lahat ng ating mga ginagawa, mga kapatid, ito po ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Wala tayong karapatan na ito po ay ibida o ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Tayo ay nananalangin, tayo ay, kumbaga, balik-balik sa church, mga kapatid. Kasi maraming mga tao ngayon ang ipinagmamalaki yung ganitong bagay na ako anya, dyan na ako namulat, at dyan na din ako tumanda, at dyan na din ako mamamatay. So, hindi natin yan pwedeng ipagmalaki. Magiging gaya tayo ng Pariseo, mga kapatid. Walang masama sa mga bagay na yan, pero the moment na ipagmalaki natin yan, doon na nagsisimula yung pride, mga kapatid. Amen. And ayaw ng Diyos nang ipinagmamalaki yung mga bagay, because kung nagagawa man natin yan, mga kapatid, yan po ay pribilehiyo lamang. Amen. Yan po ay pribilehiyo lamang at depende pa yan sa Panginoon kung tatanggapin, mga kapatid. So, wala tayong karapatang magmalaki sa Diyos. Regardless sa lahat ng ating mabubuting ginagawa, hindi po natin yan pwedeng ipagmalaki, mga kapatid. Dahil yan po ay nagagawa natin sa tulong at sa biyaya lamang ng atin pong Panginoon. Amen. So, yung Pariseo, ipinagmalaki niya yung kanyang mga ginagawa. Although ito ay tama, pero hindi ito kinalugdan ng Diyos, mga kapatid, sapagkat ito ay ginawa niya na sarili niya yung pinapupurihan, mga kapatid. Amen. Kaya sa ating mga buhay, hindi po garantisado na kahit tayo ay may relihiyon, ay kinalulugdan tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos ay nagsisiyasat ng ating mga puso. Kahit balik-balik tayo sa relihiyon, mga kapatid, pero kung hindi ayos ang estado ng ating mga puso, hindi pa rin tayo kalulugdan ng ating pong Panginoon. Kahit sa tingin ng tao, tama yung ginagawa natin, pero Diyos ang magbabalidate, mga kapatid, kung tayo ay karapat-dapat o hindi karapat-dapat sa kanyang banal na harapan. Ano ang sinasabi ng Proverbs chapter 30, verse 12, mga kapatid? Ganito po ang sinasabi ng Biblia. May lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata, at gayon man ay hindi hugas sa kanilang karumihan. Amen. May lahi, sabi dito, mga kapatid, may lahi na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata. O kung sa mababaw na salin, mga kapatid, may mga tao na malinis sa harap ng kanilang sariling mga mata. At gayon man ay hindi hugas sa kanilang karumihan, mga kapatid. So, natural, mga kapatid, kapag ikaw ay hindi mo kasi nakikita yung sarili mo, tanging ang iba yung nakakakita, mga kapatid, kung ano yung katitisuran na mayroon sa sarili mo, mga kapatid. So, sabi ng Bible, may lahi na malinis sa kanyang sariling mga mata, and ito ay dangerous, mga kapatid. In short, may mga tao or lahi na self-righteous, mga kapatid. There's a danger in self-righteousness. Amen. Mayroong kapahamakan pagdating sa self-righteousness, mga kapatid. Sabi ng Bible, may mga daan na tila matuwid sa mata ng tao, ngunit ang dulo niyon ay kapahamakan. Ito yung mahirap. Kapag hindi mo inaamin sa sarili mo na ikaw ay makasalanan, mga kapatid. Amen. Dahil pwedeng yung pride na nadidevelop sa'yo ay mag-lead sa'yo sa kapahamakan. At delikado kapag ang tao ay motivated by pride. Ayaw niyang makinig sa mga critic, mga kapatid, ng tao o yung mga positive criticism na sinasabi sa kanya, at ayaw niyang o dinidisregard niya yung salita ng Diyos. Maraming mga tao, mga kapatid, ang motivated ng pride, at maaaring sa mga oras ito
May mga nakikinig, mga kapatid, na motivated ng pride, na sasabihin ang Biblia ay sinungaling, mga kapatid. Pero kailanman ang Biblia hindi po nagsisinungaling. It depends sa tao, mga kapatid, kung ito ay tatanggapin o ito ay i-reject. Pero kung tayo ay magtatanggap ng salita ng Diyos, hindi naman ito magdudulot ng kapahamakan sa atin, mga kapatid, kundi ito po ay magbubunga ng kaligtasan para sa atin. So, may mga tao, may mga lahi na matuwid sa sarili nilang mga mata. Therefore, para makita natin kung tayo ba ay karapat-dapat, gawin nating basihan ang Biblia, mga kapatid. Huwag natin ibase sa lahat ng ating mga achievement. Amen. Tayo man ay ginagamit sa church, tayo man ay balik-balik sa church, hindi yan ang garantiya, mga kapatid. Kasi, sabi nga ng Bible, for all have sinned. Lahat tayo ay nagkakasala and walang perpekto, mga kapatid. Amen. So, palagi nating tingnan ang ating sarili sa kung paano tayo tinitingnan ng Panginoon. Dahil doon nagsisimula ang pagpapakumbaba. Pero kung titingnan mo ang sarili mo, depende sa pagtingin sa'yo ng tao. Ang tao kasi, mga kapatid, kapag puro positive ang nakikita sa'yo, bibigyan ka ng papuri. Amen. And there's a danger kapag palagi kang nare-recognize, mga kapatid. Mayroong danger sa madalas na recognition, sa madalas na papuri, mga kapatid. Amen. Kasi diyan madalas na di-develop yung pride. Kung babasahin natin ang Bible, mga kapatid, diyan nagkasala si Saul. Isa yan sa mga naging kasalanan ni Saul, mga kapatid, yung recognition, yung uhaw siya sa recognition. Kung babasahin natin, mga kapatid, in the book of 2 Kings or 1 Kings, mga kapatid, yung time na pinatay ni Saul, ni David si Goliath, and sila ay bumalik sa Israel, mga kapatid, sinalubong sila ng mga papuri ng tao. And then, doon nagsimula yung, kumbaga, mas na-develop yung inggit kay Saul dahil habang sila ay sinasalubong ng tao, sinasalubong din sila ng mga papuri. So sabi ng mga tao, purihin si David sapagkat pinatay niya ang laksa-laksa. Samantalang yung kay Saul ay libo-libo. Kumbaga, nagselo si Saul, mga kapatid, sapagkat ang gusto niya is bigyan siya ng mas higit na papuri kaysa kay David. So, mayroong danger kapag ikaw ay palaging nare-recognize, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo sa madalas na recognition. It is good, mga kapatid. Amen. Kumbaga, mas lalo kang nai-inspire na magpatuloy na mayroong recognition sa buhay mo, mga kapatid. Pero, tingnan natin ang ating sarili sa kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Amen. Hindi natin pwedeng ibida lahat ng ating achievement. Kagaya ng Pariseo, mga kapatid. Marami siyang achievement. Amen. Marami siyang ginawang mabuting bagay. Kaya lang, ang mahirap kapag ikaw na mismo yung nagre-recognize sa sarili mo, mga kapatid, sa harap ng ibang mga tao. Sabi ng Biblia, hayaan mong purihin ka ng iba, pero wag mong pupurihin ang sarili mo. Amen. So, tingnan natin ang sarili natin, depende sa kung paano tayo tingnan ng Diyos, dahil doon magsisimula ang pagpapakumbaba. Pero kung titingnan natin ang ating sarili, depende sa kung paano tayo tingnan ng tao, mga kapatid, magiging uhaw tayo sa papuri ng tao at madalas doon nakakaranas ng discouragement, mga kapatid. Amen. Palagi nating i-recognize ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Anong sinasabi ng Romans chapter 10 verse 3, mga kapatid? Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Amen. So sabi ng Bible, mga kapatid, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos. Amen. Ito yung danger. Kapag katuwiran mo lang palagi yung inaalala mo, yung self-righteousness, mga kapatid. Sabi ng Roma, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Maraming mga tao ang self-righteous, mga kapatid. And isa sa palatandaan, kapag ang tao ay isang self-righteous,
ayaw niyang i-recognize ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Aminado siyang tama ang pangangaral. Pero sasabihin ng tao, dito na ako namulat, dito na rin ako mamamatay. That is self-righteousness. And it can lead, mga kapatid, into damnation. Hindi po ang self-righteousness ang magdadala sa atin sa salvation, mga kapatid. It is only the works of the Lord, mga kapatid. Amen. So maraming mga tao ang umaasa sa kanilang katwiran at tinatanggihan ang katwiran ng Diyos. Amen. Ang mga taong puno ng makasariling katwiran ay ang mga taong nag-iisip na sila palagi ang tama. Ayaw ng makinig ng payo sapagkat sa kanilang sarili sila ay tama, mga kapatid. Amen. Pero ang mga taong hinahanap ang katwiran ng Panginoon ay ang mga taong inuuna lagi ang pagpapakumbaba. Regardless, mga kapatid, kahit gaano katama ng ating mga katwiran, mga kapatid, kapag ang Diyos ang nagsabi, ang katwiran natin, mga kapatid, it should be isang tabi, mga kapatid. Amen. Dahil palaging ang katwiran ng Diyos ang nagdudulot ng mabuting bagay sa atin. Kahit gaano natin tingnan ang ating katwiran na mabuti para sa atin, pero kapag ito ay taliwa sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid, kinakailangan natin itong isang tabi. Sapagkat ang salita ng Diyos, kailanman ito po ay hindi nagdudulot ng kapahamakan sa tao, kundi ito po ay nagdudulot ng kabutihan sa tao, mga kapatid. Wala pong sumusunod sa katwiran ng Diyos na napapahamak. Amen. Wala pong sumusunod sa kalooban ng Panginoon na nagdudulot ng rimalaso sa buhay. At kahit maglingkod tayo sa hindi, may rimalaso talaga na darating. Pero ang magandang bagay, kung dumating man ang rimalaso na naglilingkod ka sa Panginoon, ang Diyos ay willing tayong tulungan. Sa kabila ng mabigat na pasan, mga kapatid, may Panginoon na kaya tayong tulungan. Kasabay nito ay ang pangako ng Diyos, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, kung ito po ay ating sasampalatayanan. Anong sinasabi ng Philippians chapter 3 verse 8 to 9? Ganito po sinasabi ng Bible, mga kapatid. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang mga kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. So ito yung napakagandang bagay, mga kapatid. Kapag nire-recognize mo ang katwiran ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan. Alam niyo, mga kapatid, si Apostol Pablo, masabi natin, isa siyang successful na tao sa buhay. Mga kapatid, pagdating sa kapangyarihan at karunungan, mga kapatid, isa si Apostol Pablo sa nakapagkamit nito. Sa katunayan, siya po ay mayroong dual citizenship. Siya ay citizen ng Roma at siya ay may lahing Hudyo, mga kapatid, o siya ay Jew by blood. Pero nung makilala ni Apostol Pablo ang Panginoon, lahat ng kanyang achievement, mga kapatid, hindi niya ito ibinida sa harapan ng Diyos. Ito yung napakagandang bagay. Dito nagsisimula yung totoong success ng tao. Na regardless sa ating mga achievement, mga kapatid, palagi nating i-recognize ang Panginoon. Sa harapan ng Diyos, ituring natin ito na walang kabuluhan, mga kapatid. But yes, it is good na marami tayong achievement sa buhay, mga kapatid. Dahil sa secular na mundo, nagbabase sila sa kung ano yung nakamit mo. Pero sa harapan ng Diyos, mga kapatid, hindi natin ito pwedeng ipagmalaki. Kaya sabi ni Apostol Pablo, lahat ng aking tinanggap, ito po ay inari niyang kalugihan at ito ay inari niyang sukal lamang. So pag sinabi nating sukal, kahalintulad ito, mga kapatid, sa mababaw na Tagalog ng marumi or basura. Pasintabi po sa mga kumakain. Inari ito ni Apostol Pablo na basura lamang. Ibig sabihin, walang halaga, mga kapatid. At sabi niya in verse 9, mga kapatid, at ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili.
Alam niyo mga kapatid, the moment na alisin mo sa harapan ng Diyos ang lahat ng mga bagay na tinatangkilik mo, doon mo makikita ang katwiran ng Diyos. Sabi niya, masumpungan sa Kanya na walang katwirang sarili sa makatuwid bagay sa kautosan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran na nagbuhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang totoong pananampalataya, hindi po ito nakikita lamang sa pamamagitan ng paniniwala, mga kapatid. Amen. Kundi ito po ay ang pag-recognize ng buong kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen. Yun yung totoong pananampalataya, na kapag nakikita sa atin yung katwiran ng atin pong Panginoon, yung mga self-righteousness natin, isinasantabi natin. Pero yung niyayakap natin ay ang katwiran ng Diyos, mga kapatid. Doon nagsisimula. At yun yung doon nagmamanifest, mga kapatid, yung totoong pananampalataya. So, si Apostol Pablo sa kabila ng kanyang success sa buhay, mga kapatid, hindi niya ipinagmalaki sa ating Panginoon. Kundi inari niya itong suka lamang, alang-alang na matamo niya yung katwiran na nagmumula sa Diyos, mga kapatid. Amen. Ang dahilan bakit mayroon tayong mga limitasyon sa ating mga kakayanan, mga kapatid, para wag tayong magmalaki sa harapan ng Panginoon. Kundi ating maisip na kulang tayo kung wala ang Diyos. Mga kapatid, minsan madalas ang mga katitisuran o discouragement na ating nararanasan, mga kapatid, sa buhay o sa paglilingkod, ay nararanasan natin para maunawaan natin, mga kapatid, that we are not yet perfect. Bakit tayo nadi-discourage? Because hindi tayo perfect, mga kapatid. Amen. Ang purpose ng discouragement ay hindi para alisin tayo sa paglilingkod. Kasi yun yung madalas na naiisip natin. Kapag tayo ay natitisod, parang iniisip natin na inaalis tayo sa paglilingkod. No, mga kapatid. Ito po ay paraan para maisip natin sa ating sarili na hindi tayo mga perpekto. Dalawang bagay lang yan, mga kapatid. Pwedeng tayo yung ma-discourage or pwedeng tayo yung maka-discourage. Alin man sa dalawa na yan ang maranasan natin, mga kapatid. Lagi tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos upang tayo ay gabayan ng Panginoon, mga kapatid, kung paano natin ito ma-overcome yung mga negatibong bagay na atin pong nararanasan, mga kapatid. Paano natin ito ma-overcome, mga kapatid, kung tayo po ay magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. So wag nating tignan ang discouragement na kumbaga ang purpose lang ay alisin tayo sa paglilingkod. Tingnan natin ito, mga kapatid. Ito po ay paraan para makita natin yung pagpapakumbaba or matuto tayong magpakumbaba. Dahil sa discouragement, dapat ma-realize natin, mga kapatid, na kung wala ang Diyos, wala rin tayo. Bakit minsan niloloob ng Diyos na magkaroon tayo ng discouragement sa career, sa talent, mga kapatid? Para ma-realize natin na kung wala ang Diyos, kung hindi tayo sasamahan ng Diyos, lahat ng ating talent, ito po ay mawawala ng kabuluhan. Bakit mayroon tayong limitasyon? Dahil kung tayo ay nasa full limitation na, mga kapatid, baka hindi na tayo umasa sa Diyos. That's why binigyan tayo ng Diyos ng limitasyon para matuto tayong lumapit sa Kanya, mga kapatid. Amen. Kung tayo ay lalapit sa Panginoon na sa kabila ng ating mga limitasyon sa buhay, kapag ni-recognize natin ang Diyos at kumilos ang Diyos sa buhay natin, hindi tayo ang mapapapurihan, kundi maluluwalhati ang Panginoon na kumilos sa buhay natin, mga kapatid. Isaiah 64 verse 6, ganito pong sinasabi ng Bible, mga kapatid. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nanalantang gaya ng dahong kagaya ng dahong kaming lahat, at tinatangay kami ng aming kasamaan na parang hangin. So, yung lahat ng ating mga katwiran, ito po ay basahang marumi. Parang basahang marumi sa harapan ng ating pong Panginoon. Pero, anong sabi ng Isaiah 64 verse 8? Ganito pong sinasabi ng Biblia. Ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama. Kami ang malagkit na putik at Ikaw ay magpapalyok sa amin. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Amen. Ito yung magandang bagay, mga kapatid. Sa kabila ng ating mga katwirang marumi, parang maruming basahan, mga kapatid,
Sabi ng Biblia in verse 8, "Ngunit ngayon, O Panginoon, ikaw ay aming Ama. Kami ang malagkit na putik at ikaw ang magpapalayok sa amin. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay." Alam niyo mga kapatid, if we let God rule in our life, we will be in process. And the blessing will start, mga kapatid. Magsisimula yung pagbuhos ng pagpapala kapag hinayaan natin ang Diyos na kumilos sa buhay natin. But, if you let yourself ruled over you, mga kapatid, o ruled over God, the process will stop and the blessing will replaced by discouragement. Ito yung danger. Kapag hindi mo na hinayaan ang Panginoon na kumilos sa buhay mo, doon titigil yung process, mga kapatid. At kasabay nun, mga kapatid, titigil din yung pagpapala. At lahat ng expectation natin, mapapalitan ito ng discouragement. Pero kapag hinayaan natin ang Diyos na kumilos sa buhay natin, ang proseso ay tuloy-tuloy, mga kapatid. At kasabay ng pagpuproseso ng Panginoon, tuloy-tuloy din ang pagpapala. Kaya sa buhay na ito, mga kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon. Hayaan natin iproseso tayo ng Diyos. Huwag nating hayaan na tayo ang magpuproseso sa ating sarili. Kasi baka pag present natin yan sa Panginoon, iba yung maging outcome, mga kapatid. Instead na acceptance, baka maging rejection. Kagaya ng sinasabi sa Matthew chapter 7, mga kapatid, na in the last days, may mga tao na magpe-present ng kanilang mga ginawa sa Diyos. Pero anong sabi ng Panginoon, mga kapatid? "Lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan." So hindi tayo ang magbabalidate sa atin pong mga sarili. Tanging Diyos ang may final say sa atin pong mga buhay. Hayaan nating iproseso tayo ng ating Panginoon. Kasabay ng pagproseso ng Diyos, ang pagpapala ay tuloy-tuloy na ibubuhos sa atin. Pero kung tayo ang magpuproseso sa ating sarili, doon din mag-stop yung pagpapala. At kasabay nito ay ang discouragement, mga kapatid. Praise God. So yan lamang po, mga kapatid. Basahin natin yung last verse, mga kapatid. Titus chapter 3 verse 5. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Amen. Na dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, hindi dahil sa katwiran na ginawa natin sa ating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Man's work of righteousness can lead us, mga kapatid, to eternal damnation or to damnation, even sa physical. But God's work of righteousness will lead us into salvation. Kaya hanapin natin palagi ang katwiran ng Panginoon, mga kapatid. Alisin natin ang ating mga pansariling katwiran dahil ang katwiran na nagmumula sa Diyos ay nagreresulta ng pagpapala. Pero ang katwiran na nagmumula sa tao, nagreresulta ng katitisuran. Nagreresulta ng kapahamakan, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon. Yan lamang po ang ating maipaglilingkod ngayong umaga. At nawa kayo po ay napagpala ng mga salita po ng ating pong Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin para po sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa pagtatalakay ng mga salita mo na amin pong napag-aralan ngayong umaga. Dalangin namin na patuloy mong linisin ang bawat isa sa amin mula sa makasariling katwiran at ito po, Panginoon, ay palitan mo ng katwirang nagmumula sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong ibuhos ang pagpapala sa sinumang taimtim na nakikinig ngayong umaga, magkaroon ng kaunawaan sa kanilang kaisipan, Panginoon, na lahat ng bagay na aming tinatangkilik, kung ito ay ipagmamalaki namin sa iyong banal na harapan, ito po ay mawawalan ng kabuluhan. Panginoon, turuan mo kami na magpakumbaba at turuan mo kami, Panginoon, na yakapin ang katwiran na nagmumula sa iyo. Sa mga oras ito, sinumang nakakaranas ng karamdaman, iyo pong pagalingin. Sinumang nakakaranas ng kadalamhatian, iyo pong i-comfort. Sinumang nakakaranas ng
kawalan. Ikaw ang Diyos na magbigay ng provision, Panginoon, material man, financial, o spiritual, Panginoon. Naway sa mga nakakaranas ng kagulumihanan, ikaw ang Diyos na magbigay ng kapayapaan. Dalangin namin sa pagtatapos ng aming pong programa ay patuloy kang kumilos at tumawag ng mga tao na handang maglingkod sa iyo. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and Amen. Amen. Praise the Lord. So yan lamang po ang ating napag-aralan ngayong umaga. At nawa kayo po mga kapatid ay napagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Sa atin pong pagtatapos mga kapatid, basahin po natin batiin natin ang lahat ng sumubaybay sa atin sa FB Live. Good morning po Sister Mitsumi Ikida sa lugar po ng Gifu, Japan. Amen. Japan, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Dakutanan Rachel, thank you so much for watching. Sister Laura Gumban, Sister Helen De Terra, Brother Stephen Tejada, Brother Pen Tejada, Sister Marlene Gulyoso, Sister Gemma Guelas, Sister Jennifer Sunido, thank you so much for watching. Sister Christy Disuyo, Brother Emil Tapit, Sister Gemma Guelas, Brother Andy Orozco, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga kapatid. Sister Ann Banyes, thank you so much for watching. Brother Andy Orozco, maging sa lahat mga kapatid ng sumubaybay sa atin pong programa, hindi ko na po kayo maisa-isa dahil ang oras natin ay limitado lamang, pero alam ko na tayo po ay napagpala ng mga salita po ng ating pong Panginoon. At naway patuloy po natin subaybayan ang atin pong programa mga kapatid. Si Jesus ang buhay na pag-asa. At ito po ay araw-araw nating napapakinggan. At sa darating na linggo mga kapatid, mayroon po tayong joint fellowship sa lugar po ng Ikirino. Magsisimula po ng alas 8 ng umaga. So tayo po ay magsama-sama doon mga kapatid sa lahat ng sa tatlong congregation ng UPC Bulan. Mga kapatid, magkakaroon po tayo ng isang pagsamba sa darating po na linggo. Purihin ang Diyos mga kapatid. Lagi po nating tandaan anuman ang ating sitwasyon na pinagdadaanan, ito man ay mabuti mga kapatid o tayo man ay nasa pangit na sitwasyon, lagi po nating tandaan si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all. Tanging ikaw